O, siyempre, simulan natin mga bossing doon sa isang fake news. O, isang fake news peddler na si Senator Trillanes. O, ano ba sabi ni Trillanes? Ano ba sabi ni Trillanes? So, sabi ni Trillanes, ito daw Davao City ay isang fake news. Hindi daw totoo na ang Davao City ay hindi daw safest city. Oh. Hindi ka naman putangin nito si Trillanes, parang baliw. Hindi ka naman taga Davao. Pukin ang ina mo ka. Hindi ka nga naging opisyal sa Davao, hayop ka. Putang ina, paano mas marunong ka pa sa Davao? Putang inan to si Trillanes na ito. Hindi nga nanalo tong Judas na ito eh. Hindi nga nanalo itong Judas na ito sa Caloocan. Pukin ang ina mo ka, ang liit-liit ng Caloocan, kupal ka. Kumpara mo sa Davao City, ang laki ng Davao City, mas malaki pa sa Quezon City yan. Ang daming botante ng Davao City at maraming ganap ang Davao City. Hayop ka. Tapos sisiraan mo ng ganun-ganun. Tanginan to si Trillanes talaga. Propagandista talagang hayop eh. So hindi daw safe sa Davao. Ako personally may papakita ako sa inyong video. Ito sa Davao. Galit ang ilang residente ng Davao City sa bagong patutsada ni dating Senador Antonio Trillanes laban sa syudad. Tinawag kasi ni Trillanes na fake news na ang syudad ang safest city sa bansa. Alamin ang resback ng mga taga. So ang fake news daw na ang Davao ang safest city sa bansa. Putang ina mo ka, Trillanes, ka bobo ka talaga. Bibigyan kita ng isang example ha. Oo, bago magsimula yung Davao na yan, putya. It's in Mindanao. Alam naman natin, kaya tayo nga dito sa Luzon, takot na takot tayo sa Mindanao dahil alam natin kung gaano kagulo Mindanao, di ba? So yung Davao City, napakarami, Sparrow Unit, NPA, mga terorista, o mga drug lords, sindikato, nandiyan dyan lahat. Nalinis yan ng mga Duterte. Nung panahon ni Pangulong Duterte, nalinis niya yan, nawalaan sugal. Naging in order yan. So nakapunta ako dyan. Mayor pa si Duterte, talagang maayos yan. Lalong-lalo na ngayon na ang mayor dyan, si Mayor Baste, talagang in order. And doon sa ilang araw na magkasama kami ni Mayor Baste at kami ay nagfi-fellowship, nagsha-shot kaming konti, kwentuhan, usap kami tungkol sa basketball, usap kami tungkol sa childhood, usap kami tungkol sa sa politika. Alam mo, mayroon talaga silang sistema. Meron silang sistema sa Davao City na kung magkakaroon talaga ng secession, maghihiwalay ang Davao ang Mindanao sa Luzon at Visayas. Meron na silang sistema. Kayang-kaya nga daw niyang gawin na ang mga tiga Davao ay parang Japan dahil may disiplina sa Davao. Ang speed limit dyan, 30, 40 lang. Oo, tapos dyan, bawal magtapon ng basura. Bawal magsigarilyo sa pampubliko na lugar. Gusto mo pag nagsigarilyo ka, pati yung upos, lunukin mo. At saka dyan, bawat barangay ay nakikipag-coordinate sa local government, sa City Hall. Ultimong pagbabandalism, nahuhuli daw nila kung sino yung mga nagvavandal dahil nga marami silang mata dyan sa Davao City. Tulong-tulong sila lahat para mapanatili na yung Davao City in order. It stems sa mga residente hanggang sa mga barangay papunta sa, alam mo, ang hawak ng I think sa ilang barangay, halos 200 na barangay diyan sa Davao City, 178 ang kumbaga nakikipag-cooperate, working hand in hand with the local government ng Davao City para sa peace and order. Meron lang daw ilang mga barangay na hindi masyado nakikipag-coordinate kasi syempre hindi mo naman mapiplease lahat. May mga kalabang ka talaga sa politika. So 170 plus na mga barangay ang nakikipagtulungan sa leadership ni Baste Duterte para
in order. Lahat yan. Counterflow. Kahit nga daw yung mga taxi na nagka-counterflow, kinaumagahan, nagpa-public apology. Oo, kaya nga kung makikita mo, ang Davao City, pag tiningnan mo sa sa bentahan ng droga, pinakamahal ang droga na mabibili mo sa Davao City. Bakit? Kaya sobrang mahal ng drugs sa Davao City kasi nga ang supply pigil. Kasi nga matindi yung kanilang operasyon against mga sindikato ng droga, kaya walang nakakapasok na droga sa Davao. Sa Davao, pag may ginawa kang gulo, hindi ka makakalabas. At kung tagalabas ka, gagawa ka ng gulo sa Davao City, yan ang katapusan mo. Alam nyo ba, na pati daw ang pagkuha ng lisensya, yung driver's license sa Davao City, sobrang hirap daw. As in, grabe ang pagdadaanan mong hirap para makakuha ka ng driver's license. Kasi doon proper talaga, from driving school to yung mag-aaral ka na ng mga batas sa trapiko, hanggang sa trade test, napakahirap daw. Alam mo daw ang ginagawa ng iba? Dahil sobrang hirap magkuha ng lisensya sa Davao. Pupunta sila sa Cotabato, pupunta sila sa ibang lugar sa Mindanao na makakakuha sila ng lisensya. Kasi daw kung sa Davao sila kukuha, pahihirapan sila. Ganun din sa ng mga building permit sa Davao. Hirap na hirap kumuha ng building permit yung mga nagpapatayo ng building. Bakit? Kasi meron silang building code talaga. At kapag hindi ka tumalima doon sa building code na yun, kalimutan mo na. Hindi mo maipapatayo yung building na yan at hindi mo ma-occupy yan kahit tapusin nyo yan. Oo, kasi nga kung hindi yan bibigyan ng permit talaga ng mga building officials ng Davao City, kapag kapalpak yung yung kanilang safety and security, ganyan, yung mga fire prevention, ganon kahigpit sa Davao City. Ang Davao City, sabi ko nga sa inyo, I always go to Davao. At itong nakaraan lang, 1 linggo tayo sa Davao dahil naghatid tayo ng tulong dyan sa sa Davao Oriental. O pagdating natin dyan sa Davao City, grabe talaga. O makikita mo na yung mga sidewalk vendors, ang lilinis, talagang tumatalima sila. Meron silang sanitary standard, yung kanilang mga palengke ang lilinis, yung kanilang kahit matraffic sa kanila, walang busina ng busina, walang road rage kasi talagang matraffic na sa Davao. Gawa ng develop ng Davao, sobrang develop. Yung mga investors nga na namumuhunan sa Cebu, sa ibang mga lugar, nagpupunta na ng Davao Balitang-balita na dyan daw sa Cebu, hindi daw sila nakakakolekta ng maayos dyan sa port nila, dyan sa kanilang sa Bureau of Customs. Hindi daw nila na-hit yung target nila kasi daw dahil sa xenophobia, yung paninira natin mismo sa mga Chinese, pati yung mga Chinese businessman umaalis. At alam nyo ba kung saan sila nagpupunta? Nagpupunta sila sa Davao. Siksikan sila ngayon dun. Kaya sa sobrang develop ng Davao, sobrang daming gustong mamuhunan sa Davao, lintik ang traffic sa Davao. Pero it's a sign. It is a sign of progress. Yung sobrang traffic ngayon dyan. Kasi yun lang naman ang inaan nila sa Davao. Yung traffic dyan Tural, dito nga sa EDSA Putang ina, hindi ka pa pinapanganak, traffic na O hindi ba? Kasi nga maunlad ang EDSA, maunlad ang Davao, kaya matraffic ang Davao. At sinusolusyonan yan. Pero kita mo pag traffic dyan, walang busina ng busina. Hoy! Walang ganun. Walang mga nagka-counter flow. Kasi sumusunod sila sa batas. Tapos sasabihin mo, Trillanes, na fake news yan. Gago. Hindi ka nga umistambay dyan ng ilang araw, pumupunta ka lang dyan kapag umaatin ka sa hearing mong kupal ka Tapos sisiraan mo ang Davao. Sige, pakita nyo mga taga Davao kung totoo bang fake news na na magulo sa Davao or malinis at maayos ang Davao. Davao sa report ni MJ Mondihar. Tinawag na fake news si dating Senador Antonio Trillanes IV ang balita na isa sa pinakaligtas na syudad sa Pilipinas ang Davao City. Sa isang TV interview kay Trillanes na imbes safest city, dangerous. Dito sa Pilipinas yun ang dangerous. Tingnan nyo kung gaano kabaliktad ang utak ni Trillanes. Putang na aso to. Sabi ko nga sa inyo, pag pinakitaan mo to ng puti, ang tingin niya dyan itim. Itim yan, basta. Halimbawa, si Baste nakaputi. Sasabihin niya, si Baste nakaitim na naman. Basta Duterte, kung ano yung nakikita niya, binabaliktad niya lagi. Tanginan to, malalaman nyo mamaya kung gaano ka-propagandista ito. O delikado umano para sa mga residente ang syudad. Sa aming pag-iikot, sabi niya, statistics daw yan ng PNP. Pucha, wala man siyang pinapakita. Puro lang naman siya salita, wala naman siyang pinapakita.
Iba naman ang komento ng mga residente sa tinura ni Trillanes. Bot-bot na. Bot-bot na, sir. Bot-bot. Dili siya taga diri. Wala siya kahibalo kung sa ang tinuod sa Davao City. Oh, bot-bot, ibig sabihin, gawa-gawa lang daw. O sa totoong kalagayan daw ng Davao City, hindi naman siya taga Davao. So wala siyang alam sa Davao. Tarantado ka. Wala kang alam sa Davao. Kung ito ngang Davao City, yung Davao City Police Office, DCPO, noong panahon, noong mga nakaraang taon, hindi na nga sila sinasama sa patimpalak ng lahat ng mga istasyon ng pulis. Siyempre, may competition din yan Sinong pinakamagaling na istasyon? Hindi na sila sinasali dahil taon-taon kinukuha ng Davao City Police Office yung award ng pinakamagaling na pulis sa buong mundo. Buong Pilipinas lang, buong Pilipinas. Hindi na sila sinali para manalo naman yung ibang mga istasyon. Ganon katindi ang mga taga Davao City, ganon katindi ang Davao City Police. Naging basura lang naman ng Davao City Police nung hinawakan na ni Marantan at saka nito nung hinawakan na nito ni Torre yung PNP at saka yung dyan sa Region 11 Yun na, kaya lang naman nababoy yan dahil yan sa kanila Pero before them, maayos ang Davao City Police Office. Maayos yan. Talagang nire-respeto yan ng mga tao dyan. Nag-work hand in hand yung community ng pamilya, ng police, ng LGU, ng lahat. Nagtutulong-tulong sila to keep the city safe. Pinagsasasabing Trillanes. Tangina ka, ang gulo-gulo dyan sa Caloocan. Yan yung tinakbuhan mo, natalo ka pa. Walang hiya ka. Hindi, totoo yan. Bakit po? Kasi makita mo talaga dito sa Davao City, peaceful masyado, malinis. O, di ba? Dagdag pa ng iba, si Trillanes ang fake news. Matatandaan na pumangalawa ang Davao City bilang pinakaligtas na lungsod sa Pilipinas batay sa report ng World Travel Index o WTI na nagtala ng safety score na 80.73%. Ayon sa WTI, Imaginein mo, sa umaga, 89.12% yung safety mo. At kung maglakad ka naman sa gabi, magdidilakad ka lang ng konti. Pero at 83.96, putik yan. Ang taas niyan. Hindi ka, sabi ko sa iyo, kahit matulog ka na hawak mo yung cellphone mo, hindi ka mananakawan yan So 77%. At 72% na silang drug-free. Hindi talaga pwede yung 100% kasi meron talagang susubok at susubok at susubok. Dahil hindi naman natin talaga maitatanggi na ang kahirapan hindi lang naman sa Luzon, Visayas pati sa Mindanao mayroong kahirapan. At kapag ka ang taong mal-edukado, ang taong mahirap, mahilig yan kumapit sa patalim. Dahil di man sila matanggap sa trabaho, hindi naman sila mga nakapag-aral. Kaya doon sila sa pinakamadaling way para kumita sila ng pera. Ano yun? Gumawa ng krimen. Pangalawa, magtinda ng droga. Yun ang gagawin nila. Pero imaginein mo 77.13. So parang 22% lang sa yung sa populasyon. Yung mga kawatan. Tapos drug-free drug-free na ang Davao City at 72%. So mga 28% na lang yung nire-resolve nila sa droga at yung violence sa kanila 80.89. So 20% lang. Yung kailangan nilang tutukan. Napakababa niyan. Magiging safe city ka talaga pagka ganyan. Ito galing ito sa World Travel Index. World Travel Index, hindi ito PNP. Ito po ay World Travel Index. Yan nagbibigay ng mga tawag dito kategorya kung saan ka ilalagay. Kung ikaw pinakakurap, sila din ang magsasabi. May mga pag-aaral silang ginawa. Hindi katulad dito ni Trillanes na walang pag-aaral na ginawa. Ang pinaghuhugutan, galit lang sa mga Duterteng. Hayop na yan. nakabata ang resulta sa persepsyon ng mga Davaoenyo at mga bumibisita hinggil sa kaligtasan at seguridad sa syudad.
Sa world rankings, pang 1,132 ang Davao City, kasunod ng Dumaguete City na nasa ika-1,097 na pwesto na may safety score na 81.53. Oy, grabe yung Dumaguete Friendly talaga yung mga tao sa Dumaguete. Dumaguete! Oo. Dili tinuod, that's fake news. Bakit, ma'am? Kasi ang Davao is very safe. Maski unsang oras ka mula ka, walay magkuhan, mahilabot. For me, hindi siya totoo po because ang daming mga turista na dumadayo dito sa Davao. Oo, it's not true. Life is here. Hindi po yan totoo. Ang kanaya istorya, layo ra kay tinuod na sir. Ano man, sir? Kay peaceful man yun ang Davao, sukad basama nandun sa anak, katapang duha ka anak na nangagi. Well, alam mo naman si Mr. Trillanes, talaga namang ewan ko, ano ba nakikita niya sa Davao, bakit minamasama niya ang sitwasyon ng city. Well, Ganun talaga. Kapag ikaw ay taong may insecurities, ikaw ay taong maitim ang puso mo, mapait ang pagkatao mo, mas mapait pa sa ampalaya. Kapag bitter ka na tao, minsan yung mga taong kinaiinggitan mo, sinisiraan mo ng sinisiraan. Ganyan ka di ba? Minsan yung kapitbahay mo kapag nagkakaraoke na naman. Sabi mo, kakanta ng kanta tong mga to. Inutang naman yung karaoke nila. Di ba? Ganun yan itong mga to, party-party na naman. Siguro mga Siguro mga drug lord tong mga to. Lagi nilang may party sa kanila. Di ba? Alam mo yung imbis na maganda yung isipin mo, imbis na sana, ano kayang ginagawa nila sa buhay? Gayahin ko nga para umalwa ng buhay ko. Imbis na ganun ang gawin mo, ang normal na trabaho ng mga may inggit sa puso at mapapait ang puso, yung hilain pababa, yung mga nasa itaas nila. Imaginein mo nasa itaas ka nila, hihilain ka nila pababa, tadyakan mo. Para hindi ka nila mahila pababa. Ganun yung mga yan. Nasa ibaba sila kaya hinihila ka pababa. Kaya mong pinapansin yan. Nagpapapansin nyo yung mga naninira sa inyo, hindi ba? Katulad dyan, yung katulad ng lagi kong kinukwento Naku, iba na naman yung nagsundo sa kanya. Malandi talaga yan. Putsang inang yan, ginudge mo na. Yung pala, gagrab. Kaya iba-iba yung sumusundo. Alam mo yung mga ganyang klase ng tao, yan si Trillanes. Putang ina yan, mamamatay na lang yan. Na hindi niya pa nakukuha yung gusto niya sa buhay. Kasi never siyang magiging katulad ng mga Duterte na irerespeto ng mga tao. Trillanes, pinagkakaguluhan ba yan? Tangina niya, nangangampanya nga yan dun sa syudad niya Kinakamayan niya yung mga tao, hindi nga siya kinakamayan para nga siyang linis-linis naman ang itsura niya. Maayos naman yung kanyang suklay. Pero parang dirin-diri yung tao sa kanya Maniniwala ba kayo dito sa Trillanes na hudas na to? the people of Davao City can attest to the safety of the city. Diin pa ni Davao City First District Councilor Teco Campo, may culture of security na umiiral sa mga residente ng syudad. Kung ano ito, gate Councilor Ocampo. This is the kind of culture that was inculcated under the leadership of the former President Rodrigo Roa Duterte. Kasi ito isang paraan na kung paano ang buong komunidad ay nagtutulungan, nagkakaisa laban sa terorismo, laban sa droga at kriminalidad. So naging kultura na yan ng mga taga Davao. Na whoever leads the city, nandun na yan. Panata naman ng mga residente na magpapatuloy ang citizens reporting nila katuwang ang PNP laban sa namang uri ng krimen at masasamang loob na papasok sa syudad. Diba? Citizens reporting. Tingnan mo gaano kalinis dyan. Alam nyo, nagpunta nga ako doon sa may Rojas night market nila, yung Rojas na, ang linis. Mga barbecuehan yun tapos mga tinda-tinda, mga puros pagkainan, ang linis. Maayos. Organized. Talagang yung mga security doon, talagang tinitingnan yung mga bag nyo. Baka mamaya may mga ice pick kayo dyan, may mga granada kayo dyan. Ganyan ka safe ang Davao City. At saka sa Davao City, pag nakita mo yung mga pulis, gising sila. Hindi sila yung naka-standby sa sasakyan, naka-aircon, tapos mga tulog. Diyan talagang pag nagpatrolya sila, nagpapatrolya talaga sila. At saka mababa ang crime rate sa Davao City kasi nga dahil sa coordination ng hindi lang ng mga barangay pati ng mga tao. Subukan mo magyosi. Diyan, pag nakita ka ng isang taga Davao, sisitahin ka talaga, hoy, bawal magyosi dito. Taga rito ka ba?
Pag sinabi mong, oo, puta, taga rito ka pala eh. Bakit lumalabag ka sa batas? Maintindihan ko kung hindi ka taga rito eh. Pero kung taga rito ka, tapos nagyuyosi ka sa publiko, bugbugin pa kita eh. Ganun ng mga tao dyan, as in kukomprontahin ka talaga nila dahil meron silang kumbaga addicted sila sa napakaganda, in order na sistema dyan sa Davao City. Ayaw nilang masira yun. Ganon. Trillanes, sa pakasinungaling mo. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palapakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutok.